Ngayong papalapit ang bagyong Opong, silipin natin ang estado ng isang flood control project sa Marikina na isa sa mga lungsod sa Metro Manila na madalas malubog sa baha kapag may bagyo. May unang balita live si EJ Gomez. EJ. Igan, ngayong ngang may inaasahan na naman tayong bagyo, binisita natin ang isa sa mga flood control projects dito sa Marikina City para alamin ang estado ng proyektong aabot sa mahigit 17 billion pesos ang halaga. Gaya ng ilang lungsod sa Metro Manila, madalas bahain ang ilang lugar sa Marikina kapag may bagyo. Oras kasi na umapaw ang tubig sa Marikina River, babahain na ang mga kalapit barangay nito. Isa sa mga flood control efforts ng Marikina City ang 17.45 billion pesos na Pasig Marikina River Channel Improvement Project. Ayon sa Marikina River Park Authority, nasa 50 to 55 meters ang orihinal na lapad ng Marikina River na magiging 80 to 100 meters kapag natapos ang ginagawang widening. Bahagi rin ng proyekto ang dredging na nasa humigit kumulang 3 meters. Kapag natapos ang flood control project, halos doble raw ang magiging water capacity ng Marikina River ayon sa Marikina LGU. Hiling ng mga low-lying areas gaya ng Barangay Malanday na pinakamalaki at isa sa mga unang binabaha sa Marikina, agad na matapos ang proyekto para hindi na muling lumubog sa baha ang kanilang lugar. Sa baha namin noon, talagang hindi safe kasi nga konting ulan lang, baha talaga sa mga kabahayan, pumapasok na yung tubig. Yung nagkaroon po kami ng dredging, yung widening, wala na kami na-experience na gano'n. Nabawasan na rin daw ang mga lumilikas na residente nitong mga nagdaang bagyo at pag-ulan dahil naibsa ng mga pagbaha sa barangay. Gaya ng Malanday, madalas ding problema ng barangay Tumana ang baha. Malaking bahagi kasi ng barangay ang nasa tabi ng Marikina River. Nung time nung Undoy, grabe, isang lubog na barangay ang aming barangay. Ngayon, maraming progreso dahil ultimo ang barangay namin, kahit konting ulan ay hindi ganoon nangangamba ang marami sa amin dahil nabawasan ang pumapasok na tubig dahil mayroong mga gravity wall, may mga pumping station, widening ng ilog, at ganoon din ang pagpapalawak ng mga kanal at nagkakaroon ng underground tunnel ng water na dinadaanan ng mga tubig kanal. Sabi ng Marikina River Park Authority, Setyembre nakaraang taon pa sinimulan ang malawakang dredging at widening ng ilog. Isang taon makalipas, mas lumawak na ang ilog. Ilang bahagi rin ng mga isinarang kalsada ang bukas na sa mga residente at motorista. Igan, ayon pa doon sa mga tauhan ng barangay na nakausap natin, no, dati kapag walang bagyo o di kaya naman ay may pag-ulan lang na dulot ng habagat ay umaabot sa 15 meters o higit pa ang antas ng tubig dito sa Marikina River. At nitong mga nagdaang bagyo, partikular itong bagyong Nando, no, wala naman naging alarma. Umabot lang sa pinakamataas na 14.4 meters ang antas ng tubig. Ang first alarm kasi dito, no, ay kailangan nasa 15 meters hudyat yan para mag-evacuate na yung mga nakatira sa mabababang lugar. At yan ang unang balita mula rito sa Marikina City. EJ Gomez para sa GMA Integrated News. Igan, mauna ka sa mga balita, mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang ulat sa ating bansa.